Hello. Sa magandang umaga po sa bawat isa, tayo po natin natin ng tayo. Buksan po natin ang ating Bible sa Book of John, chapter 21. Basahin po natin ang verses 1 to 17. Nulit ko po, John chapter 21, verses 1 to 17. Magkakaroon po tayo sa litang pagbasa o po sa verse 1 kayo po sa verse 2. Pagdating po natin ng verse 17, tayo po ay sabay-sabay. Natin po ba sa malakas at masayang Amen? Amen! Verse 1. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and on the wise showed he himself. Tukay po. Simon Peter said unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into the ship immediately, and that night they caught nothing. 4 people. But when the morning was come, Jesus stood on the shore. But the disciples knew not that it was Jesus. Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No. 6. And he said unto them, Cast a net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast their cord, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes. Therefore, that disciple, whom Jesus loved, saith unto Peter, It is the Lord. Now, when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, for he was naked, and did cast himself into the sea. 8. And the other disciples came into the ship, for they were not far from land, but as only 200 cubits, dragging the net with fishes. As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. 10. Jesus said unto them, Bring up the fish into your mouth. Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, 153, and for all there were so many, yet was not the net broken. 12. Jesus said unto them, Come and try. And none of the disciples said, Who are Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise. 14. This is how the third time that Jesus showed himself to his disciples, after that he was risen from the dead. So when they had done, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of John, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. 16. He said to him again the second time, Simon, son of John, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. Verse 17, sabay-sabay po tayo. Ready, read. He said unto him the third time, Simon, son of John, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. Puring po Diyos sa pagkabasa ng aming madaling salita. Let's pray. Panginoon Diyos namin mga Panginoon sa lahat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat Panginoon. Sa isang linggo nagdaan Panginoon na hindi mo ako pinabayaan. Salamat namin Panginoon. Itong araw na ito maging blessing sa bawat sa Panginoon. Handa mo ang puso't isipan Panginoon sa pakikinig mo sa salita. Katawad Panginoon sa mga pagkukulang pagkakasalang nagawa ng sa loob. Kailangan niyo Panginoon at pagpalain niyo po ang gagawin mo na sa araw ngayon. Bigyan mo siya ng knowledge ng mismo. Ang lahat po hindi, binabalik namin. Puri pa sa salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome to Jesus Christ Bible Baptist Church, Mataas na Kahoy, Batangas. At ito na po ang araw na ating pinakahihintay ng ating po revival. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong Diyos sa Panginoong Jesus na ako po ay pinaunlakan ng ating pong speaker this morning. At bago ko po ipakilala ay
Nais ko muna po kayong bating muli ng isang napakagandang umaga. At ako po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na magamit sa gawain po ng Panginoon. At salamat din po na kayo po ay nandyan. At kayo po ay patuloy na sumusuporta sa gawain. So nakikita po ng Diyos ang inyong pong pagpapagay. Kaya I believe ang Panginoon po, Diyos, ang siya magbabalik po sa inyo ng pagpapala. Your labor is not in vain in the Lord. Amen. And then patuloy po natin isama sa prayer po natin this coming Sunday, our second church anniversary. At pray niyo po ang ating pong speaker. At yung good weather po, ating pong ipag-pray. So, pamaya ko po ipapakilala ang ating pong speaker. So, tingnan niyo na lang po muna ang ating speaker. Binata pa po yan. Okay? So, magandang umaga po muli sa ating lahat. God bless po. Meron po ba tayong panauhin this morning? Mga kaibigan, yung bisita ni Sister diba ang sinando ibang dumating? Sinando pero ibang dumating. Pero magkakapatid yata sila. No? Nais natin i-welcome. Palakpakan po natin sila. Sila natin. Pagkat na tumayo kayo para makita kayo. Sila po yung kaluluwa din. Amen. Salamat. God bless you. At this time si ate, kapiling din natin. At ang bawat isa. Amen? Good morning po. At tayo pong lahat ay makikipagkamaya sa isa't isa na mayroong kagalakan sa ating mga puso. Wala naman ang direct-direct, makaaway. Bigaya ng buhay. Ready? Bigaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Bigaya ng buhay. Kung siya'y manlubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay kakapat. Ang paging kay Kristo ay tunay na ligaya ang buhay. Ang puso ko'y masaya. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko ngayon. Sa Diyos umiibig. Ay inang pagkasal ang kanyang ganawin. Na ang Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko ngayon. Aming sa Diyos ay umiibig. Mahal tayo ng Panginoon, amen? Okay, lahat ng mahal ng Panginoon, manatili na kayo. Ayan, tayo po'y aaway pa muli sa atin pong songbook. Hymn number 69. After po ng isang awitin ay makakarinig tayo ng special number bago tayo tumuloy sa isa pang awit. Kaya yung ating susunod na awit, after po ng ating congregational singing, page 69. The Solid Rock. Ready? My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I will trust the sweetest way, but only lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, on other ground is sinking sand. On other ground is sinking sand.
under hold freely alone. What was the solid rock I stand on higher ground? Sinking sand, on higher ground, sinking sand. All the last now. He shall come with trumpet sound. Oh, may I let him be found. Bless him his righteousness alone. Lord, bless the stand before the throne. Lord, bless the solid rock I stand on higher ground. Sinking sand, on higher ground, sinking sand. Salamat po at po tayo na tinatanggap ang bawat isa. Pwede na po tayo maupo. At this time, yan ang inihanggang bilang mula sa ating pong numbers. Lord na.
Tayo po tayong lahat as we sing number 70, My Savior's Love. After po nito ay susunod ang ating special number na group singing. After noon ay ating choir. Hymn number 70, My Savior's Love. Praise in the presence, great sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Sabi niyo po, nakapansin ako parang malungkot kayo. Oh, how marvelous. Kailangan masaya. Amen? Amen. Okay, ready on the second stanza. For me, it was in the garden. Ready? For me, it was in the garden. He prayed not my will but thine. He had no tears for his own grave. Was when drops of blood were mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love. He took my sin and my sorrow. He took my sin and my sorrow. He paid and his very own. He bore the burden to carry and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. All of you class. Then with the ransom in glory, His face I at last shall see. Will be my joy to the ages. Oh, sing of His love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my soul shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. You are fearfully and wonderfully made. Amen. Salamat po. Pwede lang po tayo mapo. Ang ating po malutumayan ang isang bilang. I just had to pray. And Jesus had come to the waters, stand by my side. I know you are thirsty, you want me tonight. I felt that
my soul. I know that without you I'll never be whole. Savior, you open all the right doors, and I thank you and praise you from earth's humble shore. Take me on your board. And Jesus said, come to the water, stand by my side. I know you are thirsty, you want me tonight. I felt every teardrop when in darkness you cried. And there's no to remind you that we're still reminding you that for those tears I died. Pasok na po. When the souls of men will hear a mighty shout resounding in the sky. In power and great glory, King Jesus will appear and take his children home to paradise. It will be a for the ones who chose to stay, but total separation for the ones who turn away. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will he come and find you faithful? Will he know your name at all? Every moment brings us close.
get your house in order while there's time. In the cross there is salvation, through the blood there is a way to secure your destination on that resurrection day. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? There's an urgency to reach the world. We have no time to waste. For within the heart of mortal man, this burning questions now embrace. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon. Patuloy po ako nagagamit dito sa gawain at ako po ay nagpapasalamat na nakilala ko po ang ating pong speaker. So ang ating pong speaker this morning ay almost 20 years na po siyang nagpapastor. And then almost 20 years na rin po siyang nagtuturo sa Bible School. At talagang ang buhay po ng ating speaker this morning talagang inilaan na para sa gawain, sa paglilingkod. At siya po ay graduate sa UP Diliman. And then AB English, I think, ang kanyang pong course. And magaling po siya pagdating sa piano. So ako po ay masaya na siya po yung ating kapiling this morning. So I would like to introduce to everyone our speaker this morning, Pastor Juni Flores. Salamat, Pastor. Hindi ako ng sister introduction ko. Inabi pa yun, no? Natutuwa po ako, natatawa kasi parang ito pala yung pastor. Narinig yung boses. Yung sa dulo na sintonado siya yun. Kapasalamat po ako sa Panginoon. Ako may galing tanda sa Ora, Quezon City. Biglang na-miss ko yung church namin, yung Redeem. Kasi Redeem din ko, Redeem. Baptist Bible Church. Kasi yung choir niya, ganun sa choir, minsan may sintonado. Ganun yung choir namin. Kaya sabi ko, parang choir din namin. Pero anyway, natutuwa po ako at nagagalak dahil excited po ako, halos hindi ako nakatulog. Kanina alas 6 nandun na ako sa Japan kasi gusto kong makita po ang church na. Gusto ko kayong makilala.
Kaya dito maaliwanas, no? At sabi ni Pastor, may init daw. May sabi ko, paano malamig? Amen? Kaya, paiinitin natin sa mensahe. Amen? Amen. So, ako po si Pastor Judy. Huwag niyo maniwala, dami ko lang si Pastor sa akin. Hindi mahalaga yun. Yung mga pinag-aralan ko, hindi mahalaga yun. Anyway, Pastor Judy Flores po. Tayo po yung manalangin before we go to the Word of God. So, prayer na kami po nagpapasalamat ito sa inyong biyaya, kalakasan sa araw ito, Panginoon, sa pangako ng inyong salita, at sa inyong presensya, Panginoon, na hindi kami iniiwan, Panginoon. Bilisin kami sa bawat kasalanan. Hamunin ng inyong salita, bigyan kami ng paunawa, bigyan ng pagpapakumbaba. Tanggalin niyo, Panginoon, ang aming pagmamataas at patuloy na sumunod, Lord, sa inyong kalooban, maging kaya-ayaw rin ang aming buhay na naglilingkod para lang kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Jazz, ang iglesia na ito, Panginoon, pinagpupuri, patuloy na hayag ng salita, patuloy, Lord, ng mga puso, Lord, na nais, Lord, na tanggapin ang iyong salita, na may katapakan at may pananampalataya. Inisip kami, Panginoon, at patuloy rin hindi namin tagumpay sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. John chapter 21, hindi ko lang, parang kayo ko sana i-preach, kaya lang, parang hindi ko pa nag-preach yung taratang ito. At magandang pag-aalala. Una-una magsasabihin muna ako. Alam nyo, medyo ano to, seryoso eh. Medyo kulit po ako. Kasi nagtutulong po ako sa Bible School. Pag mga estudyante ko, ginigising ko sila. Kaya dapat medyo makulit. Medyo makulit din po ako kasi ako po ay nag-worker din sa church. Sino sa inyo ang ano? May worker ka ba dito, Pastor? Ilan ang worker mo? Isa lang. Sino ang worker mo? Si Sir Joseph po. Ako nag-worker din po ako sa church, pero medyo makulit po ako ng worker. Kaya yung mensahe natin ay para sa mga makukulit. Okay. Yung title, parang hindi ko medyo kasi English eh. Kasi sinabi kasi ni Pastor, English ako dapat title English. So anyway, basahin natin itong mga talata. Babasahin niyo po sa Tagalog para mas maintindihan natin. Itong part lang ng John chapter 6, ulit po natin kanina, na sinabi dito sa verse, yung dialogue ni Jesus Christ at ni Simon Peter. Verse 15. John chapter 21 verse 15. Kaya nga, sila ay nang nakapag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon, Simon, anak ni Jonas, iibig mo ba ako? Nangigit sa iyong sanabi sa mga ito. Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo ng aking iniibig ka. Sinabi niya sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Sabihin mo, yung mga Kristiyano, yung mga anak ng Diyos. Sinabi niyang muli sa kanya, ang ikalang pagkakataon, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako? Sinabi nga sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na aking iniibig ka. Sinabi niya sa kanya, pakainin mo aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, na anak ni Jonas, iniibig mo ba ako? Si Pedro, napigati, dahil sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo ng aking iniibig ka. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 18, katotohanan, sabi ko sa inyo, na ikaw ay bata pa, pinipihisan mo ang iyong sarili at tumalakad kung saan mo nais. Sa tapat, kapag ikaw ay magiging matanda na at inuunat mo ang iyong mga kamay, at ang iba ang nagbibigay sa iyo ay dadalhin ka na kung saan ka ninanais. Ito ang sinabi niya na papayawati kung anong kamatayan niya dapat luluwatin ng Diyos. At ang kanyang masabi, sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Tuloy natin verse 20. So ngayon, si Pedro nang lumingon, nakita ang isipon ng ibig ni Jesus, sumunod na siya rin humiling sa kanyang tiglibra punan. Sinabi ng Panginoon, sino ba siya
na nagkakandulo sa iyo. Okay? Ito pong title na mensahe sa atin is about hindi ka naman makaka-relate kayo. Sino mahilig sa inyo sa sports? Ang larang basketball, yun ang isa lang. Ang pamagandang mensahe natin, wala akong maisip magandang title. God's game plan for our life. Pag sinabing game plan, yung sino sa inyo po ang magsasabi tayo, sino sa inyo 1 year na Kristiyano? Sa taon? Nagwas. 2 taon na Kristiyano. 3 taon, may 3 years na Kristiyano. 4. Mga mature na kayo, 5. 5 pataas. Ang gano'n sa mga Kristiyano, tapos no? Mag-contest na lang tayo. Bob, ikumento ko sa inyo yung buhay ni Pedro. Alam nyo, si Pedro po, 3 taon ng Kristiyano. Ang tayo na to. Okay? At maganda yung buhay ni Pedro, kung kayo nagtuturo na sa Diyos kung nag-aaral kayo, kaya nakikinig kayo ng tuturuan ng mga bata. Ang daming kwento tungkol kay Pedro. Isa yung pinakasikat na mga disipulo. Kaya pag tinignan mo itong passage, nakakatawa, no? Kasi halong-halo na yung ugali niya. Alam mo yung parang typical na pasaway. Alam mo, bago ang Kristiyano, gano'n. Ako nung bago ang Kristiyano, gano'n din ako. Alam niyo, nung worker ako, hindi ko alam kung yung pastor ko. Yung pastor ko, nandiyan ngayon siya nag-speak sa church namin ngayon. Na-feeling ko eh. Siya may galing sa ibang bansa. Sabi ko, speaker naman na kay Pastor Jazz, kayo naman dito sa church. Kaya may ahapon ako kami kasi mabalik sa ibang bansa. But anyway, naalala ko nung ako'y worker. Alam niyo nung, kunwari ang assignment ko lang, kunwari magsasaturation kami, o sa suriling na sasabihin lang distribution. Sabihin niya, hanap ka nga ng lugar na pupunta natin. Kung saan tayo dadaan, pupunta na saan tayo, pasok saan tayo. Kasi yun ang assignment ko. Nagpa-Bible study kami. Alam niyo ba, nagpa-Bible study kami. Nandun na ako sa labas. Sabi ng pastor ko, yung maingay yung aso, yung pusa, gawin mo. Yan, pag may maingay ba, nakakagayin mo. Ganun lang. Hindi ako, alam mo, makulit kasi nung bata ako eh. Nung ako yung people. Nung ako po yung youth leader sa church namin, sabi ng pastor ko, ikaw na yung youth leader. Yung gano'n, youth leader. Sabi ko, bakit po ako youth leader? Sabi niya, ikaw kasi pinakamatanda. Walang qualification. Basta ikaw na pinakamatanda, ikaw na yung leader. Yan, alam niyo nung naging Kristiyano ako, tapos naging worker ako, ang dami kong mga worker isip, pastor, hindi kayo makarelate siguro kasi si pastor yung mabait yan. Ako medyo pasaway ako na worker. Kaya nung ako yung nag-pastor, nag-pray talaga ako, Lord, please, huwag niyo naman ako bigyan ng worker na pasaway. Kasi pasaway po ako nung oo, talagang maraming sakit sa ulo yung pastor ko nung ako'y worker pa. Pero praise the Lord, kasi natuto, napumpyang po ako. Alam niyo, sa buhay kasi ng isang Kristiyano, katulad ni Pedro, minsan dumadating yung tinatawag na turning point. Kasi pag bagong Kristiyano ko, di ba, masaya, yung people, di ba, yung mga outing, kain. Kapag yung people ka, habang mo lang sa church, yung kainan. Hindi totoo, ayaw na ka naman yung church yun, natulog, yung kain. Camp, di ba, yung camp, papalibig ka pa, wala naman, di ba. Sports space, nagkaroon ng basketball, di ba. May pinuntahan nga ako na, nag-speak ako sa isang church, eh. Estudyante ko rin po ito sa Pangasinan. Kilala ni Pastor Jesse. Ako rin din yun eh. Pagpunta ko doon, sabi ko, bakit ang konti ng yung people mo ngayon? Kasi may liga ngayon, may basketball. Yung mga people yan, nandun sa liga. Ganun hirap daw pagka-Kristiyano ka. Kaya tinanong ko kanina kung kayo mukhang matagal na kayong Kristiyano. Pag sinabing 3 years, 5 years ako Kristiyano, at least, di ba, nakarasa kayo ng mga pagsubok, napalo na rin kayo ng Panginoon, naranasan nyo lahat yan. Si Peter po, gano'n. Lahat alam niyo lahat ng negative, sabi iban siya talaga kay Peter. Siya yung kaya di ba yung pag tinanong yung kwento dito, ang kulit-kulit ni Pedro. Pasikat. Yan. Diba? Tapos hindi lang siya pasikat, yung mayabang. Maangas. Diba?
Di ba yung naalala niyo may kwento nung nakita si Kristo lumalakad doon sa tubig, sa dagat. Tapos yung Lord, di ba? Sabi niya, Lord, lalakad din ng pasikat eh. Di ba? Kaya nung doubt siya, lumubog siya. Pero okay din si Pedro kasi sa lahat ng mga disciples, siya talaga yung mabuka. Di ba? May mga ano siya, yung mga Lord, sa ibabaw ng bangkay ko. Di ba? May mga ganun siya eh. Kaya pag tinignan mo itong kwentong ito, nung nag-uusap na sila si Peter po, fisherman, siya yung halos unang tinawag ni Kristo Jesus. Ang kulit ni Jesus Christ, di ba? 3 beses sinatanong, Pedro, mahal mo ba ako? Ano mahal ko? Tapos inulit na naman, parang nakulitan na siya eh. Nung pangatlo, na ano na siya, nabagabag na siya kasi nga, di ba, ang kulit eh. Kasi siguro, impulsive kasi si Peter eh. Yung, di ba? Di ba yun siya nag-deny kay Jesus? Kaya dala niya, ikinanuloy si Jesus Christ. Kaya nga sabi ni John, si John yung nagsabi dito, ito ba tatawagin niyo eh? Di ba kinanulukay niya? Pero hindi natin alam kasi siya tinawag ng Panginoon eh. Si Pedro po ang naging pastor dun sa Jerusalem Church. At babalik na si Kristo sa langit, iiwan niya yung gawaan kay Pedro. Kasi mga disciples, yun bukabox na. Papasok na si bukabox. Kaya dito, sa dulo ng John, nililinaw niya talaga, mahal mo ba ako talaga, Pedro? Kasi hindi alam nyo sa ministry, hindi alam ang pastor nyo, nagtuloy yan eh. 5 years na eh. Ako, sigurado akong tutuloy yan. Diba? Kahit hindi mo makapag-asawa yan, tutuloy. Pero ipag-pray nyo. Diba? Ipag-pray nyo na baka yung kanyang magiging katipan, magaling siyang music. Para so, basta preach ka na lang. Ako na tutugtog, ano mag-preach ka na lang. Pero ang pastor niya, dedicated yan. Kilala ko yan. Whatever happens, gumawa ng mundo. Kahit may iwan niyan sa rapture, mag-preach ka na. May semblance din siya eh, diba? Kasi di ba tilapia business din siya, medyo social na kasi tinawag din siya ng kapatid. Parang si Peter din. Ang kulit na si Pedro, di ba, nung inuwi si Jesus Christ, di ba, tinagaan niya yung tenga nung, tapos pinag-alibig. Imposible kasi siya yung biglaan. Ganun po si Pedro. Kaya nung time na to, iyon yung turning point ng buhay niya. After this, nagbago talaga siya because of the Lord Jesus Christ. Alam niyo sa buhay Kristiyano, gano'n. Kaya sa buhay Kristiyano, yung bata ka pa, baby Christian, yan yung pati natin, minsan absent, diba? Yung absent ka sa church, kasi wala ka ng gana, mga gano'n, diba? Yung mga late ka ng gising, gano'n yan. Pag mag-grow ng Kristiyano, may mga responsibilities ka na sa church, nagkakwa, nagtutugtog, naglilis ka na, diba? Minsan pa-absent, pag may problema, subok, nagtatampo sa pastor, yung mga gano'n, diba? Pag walang pera, diba? Pero pag tumatagal ka ng Christian, alam nyo, kaya tinatanong ko dito eh, kasi si Pedro, 5 years na siya Kristiyano dito eh. Nung kinausap siya ni Kristo, talagang nag-commit na siya. Wala na, kaya nga nung verse 18 binasa natin, di ba? Sinabi na ni Jesus Christ, ang gandang pribileyo, sinasabi niya Pedro, ito, ganito ka mamamatay ka. Ito yung kamamatay. Pinako po sa krus si Pedro eh. Alam na ni Jesus Christ yun. Sinasabi niya, ikaw ba, Pedro, willing ka ba na hanggang sa mamatay, ipapako ka sa krus, eh, susunod ka pa rin sa akin? Mayroon yung tanong na yan. Diba? Kasi iba sa atin, mag-attend lang sa church, minsan, diba, pastor, hindi ko lang. Pag medyo mambon, diba? Pag nag-away kami mag-asawa, parang wala akong gamit pumunta sa church, diba? Pero pag matured ka ng Kristyano, committed ka na. Kaya lahat ng tinatanong sa atin ni Kristo, paano ba ako? Kaya alam nyo, mahalaga na sa buhay ng isang Kristyano, dumadating yung tinatawag na turning point. Lahat tayo nagfe-fail, di ba? Minsan, nag-discourage tayo, minsan nagbabackslide tayo, bumabalik tayo. Ito itong Kristyano, bumabalik yan eh. Minsan may worker na gano'n. May worker kami na gano'n dati. Pasaway din. Meron kami, di ba, chichismis na ako. Sensa na kayo. Alam nyo, ang mga, kunyari lang si Pastor Jazz, alam mo mga pastor, mga maritas yan. Pag ganito ang katiporos, hindi rin namin sinasabi mga pangalan. May worker pa rin, kasi sa ulo ng worker ko eh.
May worker pa naman ako na may mission kami dyan sa San Juan. Nanligaw dun sa mission. Oh. Tapos bumalik sa church, ano na eh, may anak na eh. Sakit sa ulo, gusto ko gusto ko ipakulong. Hindi, pero kung pumunta ako sa presinto, kanyari kamag-anak ko ng babae. Para, tapos may mga ganun po eh. Pero bumalik siya sa church. Diba? Naging faithful siya sa Panginoon. Ayun ang mahalaga sa isang Kristiyano. Parang basketball, pag natalo ka, lalaro ka ulit. Pero may turning point na dumatagpig sa, alam nyo, pagka pag-boy Kristiyano, maglaro-laro ka lang, hindi ka seryoso, kaminggo ka lang, hindi ka masyadong pinapansin ng pastor. Pag winananuan ka lang ng pastor, kinausap ka na. Tapos pinapakapi ka na, pagkapi mo, ginawa ka na sa balikan. Hirap na yan. Bibigyan ka na ng responsibility. Amen? Ngayon yung mga yung iba inaatayan, alam nyo, kung gusto nyo hintayin nyo, yung pang na-hospital na kayo, may mga ganun, aksidente. May member kami, may hilig siya pagbar eh. Alam mo, nangyari sa kanya, pagbaba niya sa jeep, may rumaragas ang truck, bali yung paa niya. Buti nakalakad pa. Pagka naglalakad siya, nakabasto na lang. Pero yun ang turning point sa buhay niya. Mula noon, nagbago siya. Si Pedro ganun po, dumating yung turning point. Kasi babalik na si Cristo sa langit eh, wala niya yung gawain eh. Sabi niya, kaya ako pa rin ni Jesus Christ dito. Binigay, parang laro to ng basketball. Sinabi ni Cristo Jesus, bibigyan ka ng game plan sa buhay mo. Ito na yung magiging buhay mo. Wala nang balikan, wala nang atrasa. Ito na yung... Okay? Itong mensahe po, hindi po para sa mga Kristiyano na come and go. Amen? Kapit ko yan eh, may mga Kristiyano ganyan. 1 year Christian, 2 years Christian, mawawala. Maharap ng ibang church, ma-open sa pastor, ma-open sa membro. Kasi may magaling sa church, di ba? No? Hindi lang siya mo yan. Na-open na na. Lumipat na ng ibang church. Baby Christian eh. Si Pedro po ganon, baby Christian. Di ba 3 beses? Kaya hindi, medyo autistic pa siya. Kasi 3 beses tinanong eh. Alam ng Panginoon na yung sinasabi niya, hindi talaga yan talaga sa puso. Di ba gano'n tayo pag-Christian? Pastor, sige po, may touch ko ako. Pastor, magpapray ako. Pastor, di pa talaga na nagpapray. Pastor, bumibasa ako talaga ng Bible. Diba? Kami, yung mga seniors namin sa church, ano lang eh. Di ba yung mga matatanda, minsan may problema sila pastor sa pagtulog, makatulog. Advice mo, basa kayo ng Bible. 5 minutes, anto ka na. Hindi ka na mag-melatonin. Pero meron talagang Kristiyano yung nagpa-Bible study. Nag-aaral na yung Bible eh. Pastor Joshua, nag-aaral talaga yun. Kahit minsan hindi na hindi, nag-aaral pa rin siya. Sipon si Pastor Sosa eh. Ganyan Pastor Sosa magturo eh. Pero, alam nyo, nung nag-usap sila ni Kristo, ayaw kasi ni Kristo na alam niyo, ayaw ang Panginoon kasi, lahat ang gusto ng Panginoon, lahat maligtas. Pero meron talaga siyang pinipili na maglilingkod para sa Kanya. At pribilehiyo po ito kasi, can you imagine si Pedro mamamatay siya katulad ng kamatayan ni Kristo Jesus? Kaya ang kwento po dito, nung namatay si Pedro, ayaw niya. Diba sabi niya, ipatiwarik na lang, baliktad. Kasi ayaw niya katulad si Jesus Christ. Kaya, mahalaga po sa isang Kristiyano na may turning point sa buhay mo, yung hindi ka na naglalaro, hindi ka na baby Christian, hindi ka na babe. Mature Christian ka na. Yung mature, yung mga nagkakwaan, yung mga nagtumutok-tok, yan. Natutuwa ako dito, marami kayong song yan. Kasi ano yan eh, kahit gumunaw ang mundo, kahit mag-earthquake, bumaha, nandyan yan. Yung song leader nyo, nandyan yan. Kasi committed sila eh. Diba? Hindi ko lang committed ng point kayo sa buhay nyo. Hindi sa age, babae, lalaki, pero kailangan napakahalaga po nilo. Kaya yung mensahe para po dun sa talagang sa talagang bubukit talaga. Alam nyo kasi, ganito pa yan, ang buhay pananampalataya. Tandaan nyo, ang buhay pananampalataya. By faith, pag sinabi by faith, pananampalataya.
Alam niyo ba, ang libre lang sa buhay Kristiyano, kaligtasan. Libre yan, walang bayad. Pero the moment na maging Kristiyano ka, lahat na yan may kondisyon. Dapat may kailangan kang gawin para magkaroon ka ng pagpapala. Kailangan mo mag-pray para may answer prayer. Kailangan mo mag-soul winning para may masave. Diba? Kailangan mo mag-practice para may kakanta dito. Hindi naman yun, diba? Sila gusto kumanta. Hindi mo mag-practice yan. May yung classmate ni Bradayago, yung ano namin, yung worker namin. Wala rin ano yun sa music. Wala rin ano yun, gift sa music. Ano yun plantito, tatanim lang, probinsya. Pero may masipag siya kasi nagpatuto siya mag-aaral. Nag-aaral talaga siya. Ilang oras siya nagpa-practice ng piano, ng gitara, para lang. Kasi committed siya. Yan po ang pinipili ng Panginoon. Amen. Diba? So, ano gawin natin? Itibay na natin. Dito yung mga... Okay, tatlong bagay. Una-una. Sabi ni Kristo, binigay niya, ano ba, Pedro, ano ba yung, napansin nyo, binalik niya yung pangalan na, sabi niya Simon Barjona. Yung dati niyang pangalan to para siyang unsafe pa Kasi ang kulit mo pa si Pedro, ipaparapres ko sa inyo. Parang yung sabi, kasi makulit ka kasi. Mahilig ka lang magsalita, hindi mo mga ginagawa. Siguro kung ako si Kristo, baka binatukan ko pa ito. Diba kinanulong siya 3 beses? Diba? Tapos sinasabi, kusama ko yun si Jesus Hindi. Diba? Ganun sa aming kwento yun. Mag-aaral yung kwento po ni Pedro. Pero dumating siya sa turning point. Okay. Unang-una, sabi ni Kristo, ano yung game plan? Simple lang. Alam mo pa naglinig ko sa Panginoon, simple. Hindi nyo kailangan ng talino, hindi nyo kailangan gwapo, kailangan maganda, hindi kailangan ng talented. Pastor nyo nga, nakatapos sa Bible school kahit. Diba? Sabi niya kasi, I hate music. Sabi ko, hindi. Music hates you. In English ako, in English ko rin siya. Music hates you. May ganun talaga. Pero nagtutuloy siya sa Bible school. Okay? Unang-una. First point. Alam mo, pag naglalaro kayo, basketball, kailangan focus. Amen. Kaya ito nakikipagbayan para lang manalo. At saka para lang manalo. Diba? Hindi totoo kasi ang gusto mo manalo Kaya marami pong Kristiyano, paano nyo maraming Kristiyano pag naglaro ng basketball, nawawala yung pagiging Kristiyano Baptist. Minsan naglaro ka, kaya na lang basketball. Sabi ni Manong sabi si Manong pinalitan pala ako nun. Nabudol ako nun. Ano mag-aatid yun? Nabudol ako. Kasermonan ko sa akin kasi sudyate ko rin. Alam, basketball. Isa may dalang basketball. Nagkahalit yung pastor sa akin, pastor talabat, tapos sabi pa naman ng pastor, pastor ako, bigay mo yung bola. Kulang Alam niyo, pagka naglalaro kayo ng sport, meron yung game plan. Susundin mo yan. Pero kaya meron tayong Bible. May plan yan, may standard yan kung anong gagawin mo. Pati pag-service tayo, may standard tayo. Kaya hindi tayo katulad ng dati, di ba? Yung pag-tutulong ng mga tao. Di ba ganun? Dati nagturo ako sa Bible School, merong Bible student ako Sabi ko, yung leader siya Sabi niya, meron silang yung banda, di ba? Pagka yung youth, jam, Friday yun. Ilan nag-atin? 100. Sabi ko, pag Sunday, ilan nag-atin? 5. Kasi walang banda. Kaya ang tawag sa Bible Church natin, may standard. Pati yung mga ladies natin, may standard. Amen. Meron kaming nag-atin sa amin dati, hindi na siya nagpamiyembro. Sabi niya, dito pala sa church na to, natural beauty. Walang make-up, walang mga hikaw, diba? Kasi magaganda mga Kristiyano, pagpulitik. Isa na, dito, mga gano'n. Sa church, hindi ko pinagano'n. Standard. Pati music natin may standard. Kasi nyo,
Sa family natin may standard. Yes, may standard ng Diyos. So si Pedro po, binigay ni Kristo yung game plan. Anong gagawin mo para manalo ka dun sa laro? Unang-una, sabi ni Jesus Christ, you have to focus on loving the Lord Jesus Christ. Simple, di ba? Kaya yung love, tinatanong 3 beses. Alam na itong pagsiyabing love, talagang ito yung tanong, hanggang tinatanong, di ba? What is love? Wow! May mga ganito. Iba ba yung interpretation, di ba? Love is a poison, it kills ambition. Diba? Hindi na nakakapag-aral, hindi na. Kaya di ba, napansin niyo yung mag-asawa, hanggang sa kasal, mag-jowa na yun, hanggang taon. Pag kinasal, tinatanong, mahal ba? Pag tinatanong. Diba tayo? O, pag kinasal na, pag pwede nga, tatanong pa rin sa kasal na yan ha. Misa iba, may mga apo na mahal mo pa ba ako? Oo naman. Bakit ganun date? Walang flowers, walang chocolate. At napansin niya yung pag sinabing love, tinatanong pa rin hanggang ngayon. Kasi ang problema natin, we fall out of love. Minsan hindi mo nabahal yung tao. Kaya si Cristo, tinanong niya kay Pedro, sabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Pag pinag-Lord, oo naman. Tinanong ulit. Ang kulit, di ba? Lord, alam mo naman mahal kita eh. Kaya tinanong ulit. Pag sinabing, alam niyo, ang plano ng Panginoon ito, if you want to continue sa buhay Kristiyano, ang pinaka-focus na dito, mahal mo lang si Kristo Jesus. Problema natin, sabi sa Old Testament, God is a jealous God. Sinos ang Diyos eh. Ayaw niya ibang Diyos. Katulad din sa mag-asawa. Di ba? Sa boyfriend, girlfriend, gano'n eh. Tatanong niya siya. Minsan tumingin lang sa ibang babae, sa lalaki. Sa lalaki, nagsiselos na. Di ba? Mahalaga yung love. Alam niyo sa buhay Kristiyano, gano'n din. Hinihingi sa atin ng Panginoon, mahal ba ako? Eh paano pag tinanong sa inyo ng Panginoon ngayon? Mahal ba ako? Oo naman, Lord. Amen? Ba't di ka nagtatides? Ba't di ka attend church, di ka nagdadala ng bisita? Alam mo, meron kami member, chartered member kami, 85, 86 ang pastor. Every Sunday, nag-apologize. Pastor, sorry kasi wala akong dalang bisita. 86 years old. Yan ang oldest member na. Una, sino ang member namin? Talagang siya, parang parata na niya, gusto ko every Sunday, madala ako, kaluluwa, madala ako bisita. Kasi mahal niya ang Panginoon. Amen? Yeah. Kailangan natin ng ganung mga Kristiyano. Kaya sinasabi ko sa kanya, alam mo nanay, binubuhay pa kayo ng Panginoon. Hindi pa kayo kinukuha. Kasi faithful talaga kayo eh. Ang dami niyang problema sa hospital. Alam niyo, Pastor, minsan na hospital, nagpa-opera, naiyak nga ako, pinasa ko, may sulat pa eh. Pinadala doon sa ako eh. Dear Pastor, pinasa ko sa church, si Maga eh. Paumanin po, hindi po ako makaka-attend ng church. Kasi na-operahan po ako. Sabi ng doktor. Yan. Tapos sa doon eh, PS. Ito po yung aking kahit sin-offering. Pinagdala. Sabi ko nga doon sa apo, balik mo lang kay lola mo, pambili ng gamot. Hindi magagalit lola mo po pag hindi ko binigay sa inyo. Kasi sabi niya, thanks. Mahal talaga niya yung lola. Mahal din niya yung pastor. Minsan pag birthday ko, sabihin niya, pastor, sorry, wala akong regalo sa'yo. Pero every month, may dala-dala niya. Kasi madaling sabihin yung mahal ko. Diba? Eh, iba nga mahal na, pinakasalan pa, pero nag-iiwan. Yung iba sa chat lang yan, ha? Love you, mama. Pero natutulog. Salita lang yun. Alam ni Kristo eh, nagsasalita kasi pa si Pedro makulit. Lord ako. Tapos pagdating dun sa dulo, iiwan pa na. Diba, meron pa nakakatawa talaga to. Diba may time pa na nagpe-pray sila? Pray kayo ha, sumahan niyo ako prayer vision tayo. Tinulungan si Jesus Christ. Diba yung kwento? Kulit eh.
Kaya tinatanong sa, Pedro, mahal mo ba talaga ako? Kasi alam niyo, pag wala na yung, alam niyo, ang Panginoon ko, ayaw din niya na naglilingkod tayo na wala na yun. Amen. Amen? Amen. All out of love. Ayaw ng Panginoon. Ang standard kasi ng Diyos, pagmamahal. Alam niyo, paano tayo dito sa Panginoon? Love. For God so love, ay motivation. Hindi dahil matalino ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil marami ka nagdadalang ka. Hindi. Mahal ka lang talaga ng Diyos. Kaya mapalad po tayo. Ang baba ng standard ng Diyos, di ba? Kasi mahal tayo. Ayaw po ng Diyos na nagdilingkod tayo na wala ng pag-ibig. Right. Kaya ng pastor niya, di ba? Lulukot. Alam niyo, maraming mga member initiative nila, yung pastor masaya pagka tatay, sila. Alam niyo, pastor, pinakamasaya pag nasa church kayo pag-ibig. Amen. Pag wala kayo dyan sa upuan, pastor, nagdurugo yung puso. Kasi pinapagpuli kayo ng pastor. May disciple kayo, pinakamusta ka. Pag lumalago na yung Kristyano, yan ang pinakamasaya. Hindi naman dahil yan sa pera eh. That's right. Dati nung bago ako pa sinisip ko, pag marami pera yung church, masaya yung pastor. Alam mo, dumating na ako sa point na malaki na rin yung offering namin eh. Pero hindi ako masaya. Ang kasiyahan po ng pastor, yung may Kristyano, nakakadala ka ng kaluluwa, yung may pagmamahal ka talaga sa Panginoon. Kasi ang alam niyo, ang salita, I love you. Dali lang sabihin mo. Ang relationship ko sa Panginoon is very vital sa hindi kayo magtatagal kung hindi naramdaman yung big. Kaya ang biyaya ng Panginoon, sabi ng awitin, diba, they are new every morning. Parati may reason para magpasalamat. Napakabuti sa atin. Mahal kasi tayo ng Diyos. Kaya nga, pinahanda yung manso doon sa langit eh. Kasi mahal tayo ng Diyos. Kaya tinatanong niya sa atin, mahal mo ba ako? Kasi alam niyo, ang pag-ibig po, hindi yung damdamin lang, may action yan. Paano tayo minahal ng Panginoon? For God so loved the world all. Dahil minahal tayo ng paano ginawa niya? Nagbigay siya. Kaya, pag sinabi mo, mahal ko yung gawain, hindi ka nagbibigay, eh, hindi mo talaga mahal. Right. Amen? Amen. Kaya, ang sarap sa church, kung may binibigay ka, dadala kang kaluluwa. Very vital. Kaya tingnan nyo, 3 beses tinanong. Mahalaga eh. Di ba may kwento yung mga pastor na inquire, tapos pagdating ng pagdating sa langit, tinanong AG sa Panginoon, Lord, narinig mo ba namin ba ito? Every Sunday, naghahanda kami ng buhay para sa iyo. Nakata sa illustration ng pastor, sabi daw ni Cristo, ay, ano ba yun? Ang pagkakarinig ko, solo lang. Na. Kasi yung may puso talaga ng maawi sa Panginoon lang. Amen. Yung pangsintonado. Amen? Kasi alam nyo, minsan ang hirap kumanta pag wala talaga pag-ibig. Alam nyo, sa mundo, ano yan eh, parang sa secular, kung ano yan eh, ginagawa lang, trabaho lang, walang personalan. Pero sa ministry, hindi. Amen. Amen? Kami mga pastor, alam nyo, pag may miyembro kami, sabi niya, pag yung mga men namin nag-uusap pag sa atin, sabihin niya, Monday na naman bukas, traffic na naman po, alas sa Manila, trabaho na naman bukas, stress na naman bukas. Kami naman, sinasabi ng workers, Sunday na naman bukas, stress na tayo bukas. Minsan sabi ko sa mga men namin, pag hindi mo naman trabaho, hindi mo trabaho. Tanong yung person nyo, bakit nagtagal siya? 5 years pa lang yun. Yung tumatagal. Si pastor kasi nag-marites eh. Binilang mo tuloy. Ilan taon na ba ang pastor? Tatagal pala. Paano ko tumagal? Alam niyo yung sikreto.
Kasi Tuesday po nagtuturo. Tuesday nagtuturo si Pastor Sosa. Alam mo si Pastor Sosa, hindi nag-absent yan. Ngayon na mag-absent kasi, pumunta na siya sa US na ba? Ay, nag-absent na. Paalam ba? Hindi nag-absent yan. Ang lahat mo kaya every Tuesday. Wala naman kami sweldo doon. Amen? Hindi naman maraming estudyante na, ay, mahal talaga yung Bible School. Alam mo, pag nagtuturo siya sa estudyante, parang sabi ko, grabe ka, Pastor, parang mas spell teacher. Pag hindi maintindihan, talaga expect, ikakakanta niya. Alam mo, sa di ba? Talagang ituturo. Lahat gagawin niya para matuto. Mahal naman talaga yung mga estudyante. Hindi nag-absent every Tuesday. Pag umaga, nagsasalpo kami niyan eh. Ang layo, Batangas pa siya galing, nakakaya. Hindi matatawaran lang sa gawain, hindi matatawaran yung pag-ibig. Yung mga nanay, di ba? Pag nag-alaga kayo ng bata, kaya di ba? Ano yan eh, may pag-ibig yan na. Pati pag nagluluto, binagpura ng pag-ibig. Kaya ang sarap, di ba? Pag naglalabas naman, puro sa palayan. Diba? Kasi pag, alam mo, pag hindi, di ba nakikita mo kahit sa pamilya, pag hindi naman, kaya pa na yun. Anong yung Kristo yan? Na si Pedro, magpapastor siya, tapos dumating sa point ng buhay niya, hindi na niya mahal ang Panginoon. Hindi maglilingkod. Merong kwento rito sa Bible. Sa Bible, illustration ng mga pastor. Si Dimas. Pastor po siya, iniwan niya yung pagpapastor. Kasi pagpunta dito sa Thessalonica, medyo mayaman yung city na libang siya. Diba? Ang ganda eh. Sabi niya, magtatrabaho na lang ako. Pero alam niyo kung bakit. Diba? Kasi hindi masyado nag-pray, hindi masyado mag-attend, hindi masyado nag-Bible study, hindi masyado nag-bibigay, hindi masyado nag-susulining. Kaya hindi niya mahal yung gawain. Kaya may kwento po ito. Sa bumaba, si Pedro po, alam niyo ba si Pedro, hindi, hanggang sa namatay siya, hindi umalis sa Jerusalem. Diba merong 12 disciples? Diba? Tapos naman sa inyo, pinili ng Panginoon si Paul. Si Paul po pumunta sa ibang lugar. Diba? So yung pinili ng missionary dun sa Gentiles, sa Asia Minor, iba't ibang lugar. Yung Torreon Pastor sa San Jesus siguro. Si Pedro po, hindi umalis doon sa Jerusalem. Hanggang sa pinako sa krus kasi mahal talaga ng Panginoon. Training po. Kaya if you want to grow as a Christian, if you want to be committed, sabi ito, piliin mo talaga na mahalin ng Panginoon. Bigyan ko kayo ng tip. Baka pag hindi nyo na mahal ng Panginoon, baka sabihin ng Panginoon, sige, uwi ka na, tulagin ka na. Hindi baka gamitin ka lang ng Diablo eh. Gamitin ka lang sa mundo. Magpagkasala ka pa, lalo masira pa buhay mo. Pero alam nyo, sa plano ng Panginoon sa buhay natin, simple lang. Just focus on loving the Lord. Paano pamamahalin ng Panginoon? Iba-iba yan, di ba? Iba na expression eh. Yung iba, pagkapastor, parang gusto ko ng bagong electric fan. Ganun lang, di ba? Meron kami membro, nakita ko, kung ano ng COVID nyo, kulay black. Eh, mahal niya yung church, kung hindi siya mahal. Para sa church. Hindi ko naman sinabi. Diba? Sabi ko, mahal, wag na. Eh, mahal niya yung gawain niya, paano ako bibigilan? May mga pasok po, may mission kami bago sa CDO. Doon pa sa bundok. Mahal niya yung mga tao, doon makakit sila doon. Gasolina lang doon, 1.5. Balikan. Mahal. Sabi ko, ba dyan ka pumili, mahal. Magastos sa ano, diba? Malaki sa pagkailangan mo. Ngayon, nag-mission na naman sila ng bago. Punta na naman sa ibang mundo. Eh, mahal niya yung mga tao. Alam niyo yung mga tao hindi nakakarinig sa gospel, walang dadala, walang pupunta sa kanila. Puntahan niya. Mahal niya eh. Yun ang sabi. Kaya paulit-ulit yung love. Love is the me. Kasi sinasabi ni Kristo, baka bumalik ka doon sa dati mong trabaho na nagtitilapia. Amen? Kasi yun ang trabaho niya mangingisda eh. Kaya nga, di ba, premonition to, kasi nung nangingisda, wala silang huli. Oo.
Parang sinasabi ni Kristo, hindi ka na magiging successful kasi magpapastor ka na. Ang huhulihin mo na kaluluwa. Nagkatotoo, di ba? Di ba, at one time, nalala yung kwento sa Acts, nag-pray si Pedro, 3,000 na save, kaya niyo yun. Wala akong mikropono. Yung debate yun sa Bible School eh, paano narinig yung gospel, wala microphone. 3,000 nakarinig, di ba? Nag-speak of tongues pa sila. Ibang wika ay naririnig eh. Na-save yung mga 3,000 na save. Tama yung sabi ni Kristo, hindi na isda yung huhulihin mo, kaluluwa na. Kaya nga di ba nung sinabi niya, Pedro, ito na, pangitain na, ito ay mamamatay ka ganito magiging kamatayan. Susunod ka ba? Sunod si Pedro. Mahal talaga si Jesus Christ. Do you love the Lord? Madaling sabihin. Minsan sa chat, ang dali, di ba? Ang emoticons ka lang, okay, yun yun. Pero kailangan ipatunayan by action. Madaling pumanta. Pagka may pagsubukan, naman mo pa rin Panginoon. Tapos diba, ang nangyari po dito, nung nag-good, diba sabi, huli kayo dyan. Ang dami nyo ng huli. Ang ibig sabihin ni Kristo, talaga sabi niya, that's John 15. Without me, can do nothing. Kaya dapat mahalin natin si Kristo. Alam niyo, pag wala natin pagmamanatin si Kristo, wala na. You will fail. Na lahat sa buhay mo, you will fail. Business, pamilya. You have to love the Lord. Kasi kung hindi ka na connected kay Kristo, wala yun. Wala yung joy, wala yung pagpapalan. So, pangalawa sabi rito, hindi lang dapat mag-focus tayo sa pagmamahal sa Panginoon. We must focus on serving others. Simple, no? Bakit sinabi ni Kristo na feed my sheep, feed my lambs, o pakainin mo yung kordero ko, yung mga tupa. Alam mo si Kristo, may time na, diba doon sa Mateo may kwento dito, na nung nakita niya yung mga Israelita, mga Jews, nakita niya, diba umiyak siya? Kasi sabi niya, naawa ko, para silang mga tupa na walang pastor. Kaya ako magpapastor, si Kristo, siya yung naging the great shepherd, the good shepherd. John chapter 10, di ba? The good shepherd na inaalay niya yung buhay niya pa. Can you imagine? Siya yung pastor, siya nag-aalaga, inaalay pa niya yung buhay niya para yun sa mga tupa. Tanangin ka kayo. Ano bang mahal ni Kristo Jesus? Sinabi niya doon sa Matthew chapter 6, hindi mo pwedeng mahalin ng pera at si Kristo. Pipili ka. Amen? Kaya nga may kanta na Kaya sinabi na ni Pastor, dapat sabi ko maganda ko sa music, dapat kakanta ako. Worthy nga lang. Sana dalawang puso ko. Hindi pwede, di ba? Kasi isa ng puso mawatiin eh. Ano pong mahal ng Diyos? Diretso ko na kayo ha. Alam niyo ba yung mga buhay natin? Napaka-trivial yan sa Diyos. Nagpe-pray ka, Lord. Pumasa ako sa exam. Pakailan ng Diyos sa exam mo. Trabaho mo, mag-promote ako. Ano pakailan mo, Panginoon, sa buhay mo? Alam niyo, pakailan lang ng Diyos sa atin. Kasi nagagamit tayo para makadala ng kaluluwa. Ano bang pinakamahal na commodity sa langit? Pagdating sa langit, hindi naman i-recognize yung mga honor ka, di ba? Top honor ka, highest honor ka, ma-promote ka, naging presidente ka ng kumpanya, naging businessman ka, sumikat ka sa TikTok, sa Facebook, wala naman sa langit eh. Amen? Amen. Ang pinakamahalaga po sa langit, kaluluwa. Amen. Kaya sinasabi ni Kristo Jesus dito, ito yung game ng leader ha. If you want to be committed to win in that game na dinisign ng Panginoon para sa atin, sabi dito, you have to focus on serving people. Amen. Kaya diba yung mga anak natin, may sasabihin nila, parang yun na ako. Kasi trabaho, yung iba nag-upload pa eh. Kaya lang, napabayaan na yung pamilya. Kasabihin ng magulang, kasi anak, nagtatrabaho kami ng mami para mayroon kami. Diba? Eh, hindi naman yun ang kailangan talaga ng anak. Ang pinakailangan ng anak yung pagmamahal. Iba nakakaganda.
again, tinatanong ni Kristo, bakit sabi niya, feed my lamb, feed my sheep? Ano bang mahal ni Kristo Jesus? Tingnan sa Ephesians chapter 5. Sino mahal ng Panginoon? Sabi niya, husbands, love your wife as Christ loved the church. Ang mahal po ni Kristo, yung church. Kasi inalay niya yung buhay para sa atin, tayo yung church. Kaya mahal tayo ng Panginoon. Kaya contradiction po yung Kristiyano na hindi niya mahal yung mga kapatiran sa church. Amen? Minsan meron tayong sa church, may katampuhan, di ba? Kasama mo yung kapatid mo, baka pagdating sa langit, magkapit-bahay pa kayo. Kaya habang nandito sa lupa, mahalin mo na. Kahit hindi ka ibig-ibig. Minsan meron talaga magagas pang galing ng kata. Si Pedro, minahal siya ni Kristo Jesus. Pero sabi niya, feed my sheep, feed my lambs. Sabi rito, alam niyo ang pagmamahal ko, hindi lang nyo sa Panginoon. Ano bang mahal ng Panginoon? Yung iglesia. Ano bang mahal ng Kristyano? Yung kaluluwa. Kaya yung Kristiyano na hindi niya mahal ng kaluluwa, contradiction niya. Paano ka pa naging Kristiyano? Wala ka namang pagmamahal. Diba? Di ba yung gospel ang tawag good news? Amen? Good news. Di ba pagka nagbabalik pa kayo, may good news ako. Kaya pagkakato ka sa bahay nyo, good morning. Dapat masaya ka kasi good news yung ibabalita mo eh. Dapat masaya ka, nakangiti ka. Kaluluwa yan eh. Yun ang sinasabi ni Kristo dito. Alam niyo ba? Tingnan nga. Matthew chapter 20. Nga pa ulit ito. Alam ito kasi sabi niya pa gusto siya. Si Kristo po dumating siya para maglingkod, hindi paglingkuran. Kaya alam niyo yung Kristiyano parating iniisip niya, paano kaya ako paglilingkuran ng church? Paano ako magsaserve si pastor sa akin? Mali. Ang Kristiyano, the moment na tumutong ka sa church, sa buwan naging Kristiyano, ang iniisip ko parati, paano ba ako maglilingkod sa Panginoon? Now, look at this. Technically, hindi naman tayo naglilingkod sa Diyos, hindi naman natin nakikita si Kristo Jesus. Amen? Diba? Hindi naman natin pinabuhugasan ng pinggan si Jesus Christ eh. Ay kasi hindi naman kailangan ng Diyos yung pera eh. Kailangan pa ni Kristo yung pera. Pero dahil mahal ni Kristo yung iglesia, kaya naglilingkod tayo within the bounds ng church. Kasi i-rapture yung church. Kaya sinasabi ni Pedro dito, sabi ni Jesus, hindi ka pwedeng maglingkod sa akin, hindi ka tatagal sa paglilingkod, sa buhay Kristiyano, kung hindi mo mahal yung kapatiran. Alam niyo ba, opportunity na maglingkod sa mga lingkod ng Diyos? Mga pastor, alam niyo, pag tinalo kayo ng mga pastor, missionary, blessing po yan. Amen. Kaya huwag niyong hihindihan. Kabayan, pakainin. Amen? Pag-pray. Kami, may missionary kami galing sa ito. Siguro, pakasok kayo dito isang buwan. Ubus budget eh. Siyempre, di ba? Ilalabas mo pa yung mga anak. Divisit nga kami. Pero kasi missionary yan. Mahal ng Panginoon ang mga mamalikod ng Diyos. Kaya dapat mahalin din natin sila. Iyan po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya tumatagal yung paglilingkod ng isang Kristiyano kasi mahal nila ang kaluluwa. Tanong niyo lahat ng pastor, yan ang sikreto. Kaya sila tumagal sa ministry. It keeps us alive. Kahit, di ba, pag pastor ka, sakit ka ulit ng pastor, kasi lahat ng problema niya, problema ni Pastor Chas. Amen? Kaya bisa, di ba, minipis na yan. Kasi lahat ng problema, may problema ng pastor, di ba? Alam niyo, ang pastor niya dapat mahalin mo din. Kasi alam niyo, ayaw po ng Diyos, ito pa, ayaw ng Diyos na naglilingkod po yung ating mga pastor in sorrow, sabi ni Papa Timothy. At pag sinabi sorrow, yung malungkot sila naglilingkod. May miyembro kami minsan, nagpakain sa pumunta siya sa London, sa Shalom, isang trabaho, pakain sa SM. Tapos, nung biniyaran ng hindi, may suklit na 500. Sabi na dun sa di ba nilagay na yung
Sabi niya doon sa waiter, tinuturo ko. Yung 500, ibigay daw sa akin. Pagdating ng waiter sa akin, sabi ko sa waiter, balik mo yung 500. Then, kaya bang ganun? Sabi ko, kapatid, ayaw mo ng, ano pa sabi sa 1,000? Hindi, gusto ko pounds. Sterling pounds. Yung pera nandun si Queen Elizabeth. Okay. Sabi niya, Pastor, kasi sakto lang pamasahan ko pagdating dito sa Heathrow Airport. Yung airline. Di, kahit 500 euros lang, euros o sterling pounds. Kasi hindi ko naman yan gagastusin eh. Ang gagawin ko lang, ilalagay ko yan sa wallet ko. Diba? Tapos pag wala na akong pera, makikita, uy, may pounds ako, maalala kita. Pag naalala kita, mapapag-pray kita. Amen? Ganun po yun. Para yung, ang pastor kasi makalimutin din. Yung, alam nyo, ang pastor nyo, isang i-Jollibee nyo rin. Oo. Alam nyo yung pasahin yung pastor nyo. Mahalin yung pastor nyo kasi ang pangit po, alam nyo tayo malugi pag ang pastor, hindi na sila nagpe-pray para sa atin. Minsan masungit na sila. Lord, yan, nagtatrabaho, hindi ko nagtatrabaho. May subat pa pag nagpe-pray yan. Diba? Tanggalin mo sa trabaho yan. Nagigits lang. Ako, pasensya na. Kasi makulit mo talaga ako. Ako, makulit ako sa yung people namin. Sinasabi ko talaga, mag-text kayo, mag-sublimin kayo. Pag hindi. Kasi pag ako minsan kakulit naman, nilalabas ko sa prayer. Kaya, pakainin nyo rin yung pastor. Kung kayo po yung nagkakapi-kapi sa labas, eh, pakapin nyo rin yung pastor. Yung pag-minsan-minsan. Amen? Kaya member namin, kunwari, sabi ko, kunwari, majority ng mga members sa aking Burakan. Bakit papurakan nyo rin yung pastor? Kasi naglinito po sila sa Diyos eh. Contradiction po, yung Kristiyano, na mahal na si Kristo, pero hindi niya mahal yung church. Di ba alam mo yun, hindi pa tayo Kristiyano, gano'n? Di ba ito kasusimbahan, di ba? Tapos, Spirit, di mo naman kakilala yun eh. Di ba? Ang pangit po, umunta ka sa church, di ba? Hindi mo kilala yung mga membro, doon mo lang pinapag-pray. Sabi nito, kaya sabi niya, feed my sheep, feed my lambs. Kasi yung kaluluwa, yan ang pinakamahal ng Panginoon. Pag alam niyo, pag ang idea mo, boy Christ, hindi ka tatagalin. Aalis ka sa church. Yung ay iniisip mo, paano kaya ang paglilingkuran ng pastor sa church namin? Dapat pag nandun ka pa lang sa bahay niyo, niisip ko na, paano ba ako maglilingkod kay Lord today? Paano ko paglilingkuran yung mga membro sa church? Kasi minsan talaga, diba, no, naghihintay tayo, sana naman, bigyan ng tubig, bigyan ng kumusokte, pag-pray ako, bigyan ka ng pabuhan. Sabi ni Christian, if you really love me, love my sheep. Feed my sheep, feed my lambs. Marami sa atin spoiled Christians. Diba? Kaya yung ba, 5 years, 10 years, baby pa rin na Christian, madaling ma-offend. Dapat naglilingkod na kayo. Amen? Dapat kayo mo kami, nagbe-preach na kayo eh. Diba, dapat mahamid na kayo ng kaluluwa kasi we're talking about hindi na baby Christians eh. Yung committed na talaga eh. Sabi ko sa inyo, alam nyo, kung kami yung Christians kayo, malalaman na rin naman pastor yan eh. Na one day, ang pastor ha, siya medyo makulit ako. Alam ko na yung mga miyembro na ay dito tatagal sa church. Alam ko na. Kasi hindi mo makita yung paglalog. Bisa wala rin pagmamahal. Ang hirap. Focus on serving and loving others. Kaya yung Kristyano dapat happy to serve. Kasi baka naglilingkod sa Panginoon. Baka wala ng pag-ibig. Lastly, tingnan natin. Lastly, focus. On staying focused. Kasi pinaka-apply ko, no? Di
ba sa laro ng basketball, ang iniisip mo parati yung, yung net eh. Kasi nakapuntos ka. Nakapokus ka talaga. Kaya di ba iba, pinapractice yan eh. Practice ang practice. Nakapokus. Ganon din ang buhay Kristiyano. Merong maganda sinabi dito yung Panginoon kay Joshua. Sabi niya, turn not from the right but to the left. Ibig sabihin, tuloy ka lang. Looking unto Jesus. May sumabit ka, may discourage ka, may mga pagsubok. Diba? Magpatuloy ka lang. Amen. Kaya para doon sa lahat, pati sa pastor. Message mo, stay focused on sabi dito, focus on stay focused. Kung baga sa laro, stay on the game. Kaya tinanong sa kanya, Pedro, mamamatay ka ganito, magiging kamatayan mo. Siguro hindi mo kanya ni Pedro, pero magpapatuloy ka ba? Ang sinasabi ng isang disciple, di ba? Kinanlulu kayo niyan. Gagawin niya ulit yan. Pinatunayan ni Pedro. Kaya namatay din siya at pinako sa cross. At focus lang siya. Kaya alam niyo sa buhay Kristiyano, hindi kailangan matalino. Kailangan lang pagtuloy ka lang. Amen. O, nagulat ka ako pa sa 5 years na kagad eh. Tuloy lang siya. Diba? Parang kakagraduate na sa 5 years. Ng 5 years na. Alam niyo kung hindi siya nagtuloy, wala kayo ganito eh. Kung hindi siya nag-pray, wala kayo. Kung hindi niyo mahal ang Panginoon, kung hindi niya kayo mahal, hindi kayo papag-pray. Kaya nagtsatsaga yung pastor eh. Minsan mag-discourage yan, di ba? Pero we have to stay focused on the game. Kaya mahalaga dito yung mga committed ng Kristiyano. Napansin niyo sa mga Kristiyano sa church, yung committed yun yung mga responsibilities, hindi mawawala yan sa church. Kasi may kuhan, sino magsasumbi, sino kakanta, sino magtutulong ng mga bata, sino magluluto. Yung, alam niyo, pansinin niyo, yung mga walang commitment, yung attend lang, napansin niyo, eventually, umalis yan sa church. Kasi naman sila committed. Kung baga sa game, dadating yung point, nanonood na lang sila. Pero yung totoong player, naglalaro pa rin. Amen. Kaya yung iba kaya natandaan na listo. Pag sa ka, nagtataka ako. Parang hindi nawawala ng parating masaya yun. Ano? Kahit may problema, parating masaya, parating kumakanta. Talagang mahal ng Panginoon. Mahal niya talaga yung gawain. Ito ba rin mga members? Ito kasi, minsan magiging creative ka, kaya ganito gawin ko, pero hindi kailangan. Alam niyo, merong mga distracting na relationship sa buhay natin, di ba? Pag hindi mo na mahal, iba na mahal mo eh. Yung iba, mahal nila trabaho. Yung iba, hindi na nag-aatin ng church, mahal na mahal nila yung pag-aaral nila. Yung iba, mahal nila yung pera. Nawala na sa church. Ang daming ganyan, di ba? Gusto mag-abroad ako pag-pray mo naman. Pag nag-abroad, ipapadala na lang ng yung Christmas card. Para medyo siya may yung tunog. Kaya gano'n ko ba kami danak to? Wala eh. Nakalimutan na yung church. Iba naman eh. Kaya paulit-ulit din yung love. Pero kung committed ka, parang sinasabi ni Cristo, ganito yun kasi Pedro, yung love, kaya ako tinatanong sa'yo, ini-express mo yan. I-uwitin mo yan. Kaya nga tinanong ko sa iyo, pati sa pag-asawa, di ba? Yung iba, 20 years, 25th wedding anniversary na, may mga apo na, tinatanong pa rin eh, mahal mo ba ako? Kasi gusto mo marinig yung I love you. Di ba? Ang ninyo, gusto mo marinig eh. Kasi baka iba na yung mahal. Kaya sabi nito, you have to stay focused on being focused. Sabi doon sa song, blessed is the man. Paano nagiging blessed yung man? Hindi siya matitinag. Yung counsel ng believer, hindi siya basta-basta nakikinig. Hindi siya uupo doon sa mga smartphone. Hindi siya, alam niyo, hindi niya gagawin kasi may vital yung relationship niya sa Panginoon eh. Kaya naman napansin niya, yung sa basketball, totoo to. Yung ibang matanda na, pero naglalaro pa ng basketball. 50, 60 years old, no?
They stay in the game. Diet, diba? Exercise. Kaya pa nila eh. Bakit? Kasi focus sila. Ganun po sa mga Kristiyano. Kaya mga young people, pag iba na focus, pag naging focus ng love life na, pag-aaral, trabaho, baka yan ang mahalin nyo. One day, you find yourself out of love na sa Panginoon. Wala ka nang ganang mag-zombie, wala ka nang ganang pumunta, ay iba na lang. Kasi wala ka na rin ganang magbigay. Tapos parang pag nakita mo si Pastor, parang umiinit na ulo mo. Wala ako ba? Pasensya na talaga medyo makulito. Church namin, pag may membro kami absent, kunwari mga 100 towards absent, sa pintuan pa lang. Kapatid, tourist ka absent ha, text mo. Kasi alam niyo, hindi naman sa mga pera yung pastor. Kasi expression po yun ng pag-ibig natin. Kasi baka mahal na yung pera, mahal mo na yung pera, hindi mo na maibigay. Di ba? Sobrang mahal ng pera, mabigay, di ba? Yung iba wala nang pakialam sa kaluluwa. Hindi mo na mag-share sa classmates, sa opisina. Hindi man lang kahit tracks, hindi makapagbigay man lang. Hindi man lang ma-invite sa church. Diba? Nakakalungkot po ito sa church natin, diba? Yung ba prayer meeting? Ang konti na nagatin sa prayer meeting. Lahat na ng focus, ginawa na namin pastor. May libreng kape, libreng merienda, ngayon may libreng dinner na. Konti po rin nagatin. Hindi nila mahal ng panalangin. Tapos sabihin, wala na akong time kasi pastor. Kaya 3 beses tinanong. Eh paano kung malaman? Hindi naman sinasabi sa atin para sa mga matis. Pero alam niya eh. Pero he kept going. Masasabi rin ba tulad sa atin? Anniversary next week, di ba? 2022. 2020 pa ito dito pa rin. Years from now, faithful pa rin mga sa Panginoon. Huwag na natin sabihin sa pastor, sa Panginoon na lang. Aawit pa rin pa kayo sa Panginoon. May miyembro kami, 3 yung anak na parating, kasi parehas yung tatrabaho, kasama. Ang Sabado lang nila, check up ng anak, check up. Tapos minsan nasa ospital sila nagpapacheck up. Sabi niya, bakit ang mga anak parating may sakit, parating sa ospital kami, gatos, kami gano'n. Tapos naisip lang niya. Sabi niya, hindi na kasama visitation. Alam mo, iniwan niya anak niya sa asawa ko. Sabi niya, ito naman sa visitation muna. Nandis ka lang visitation. O, ano yung sunod nangyari? Minsan nakakalimutan kasi kaya may mga mensahe na ganito. Yung pastor inuulit-ulit. Minsan nakabigay ka ng pastor, nakalimutan mo na ulit mo. Dati dala ka ng kaluluwa, mahal na mahal ng kaluluwa. Ngayon, dati, di ba? Pag nag-giving, talagang, alam niyo nung pandemic, ang dami kong na-realize. Meron kami mag-asawa na senior citizen, 70 years old na naiyak talaga ako. Nung pandemic, hindi ko na-realize. Nung nagbibig, di ba, nung time ng pandemic sa Manila, kasi yung matatanda din sa atin, pinapadala nila yung mental sila. Alam niyo itong, mayroon kami couple na 70 plus na, may manilig sila na envelope per week sa workers, tayo sa offering, sa mission. Kakahiwalay. Di ba talagang sakripisyo mo sa akin? Mahal talaga na rin ba sa akin? Naka-date, may date to. Talagang committed sila. Sana ganun din tayo, no? Matandang Kristiyano, dito pa rin sa Panginoon. Mahal pa rin ang gawain. Pag tinanong pa rin ang mahal mo ba? Yes, Lord, mahal kita. I love the Lord Jesus Christ.
I love serving people, and I stay in the game. Hindi ko alam, kasi alam mo si Pedro, sandali lang yung paglilingkod niya, after a few years, namatay na siya. Pero dahil mahal niyang Panginoon, patuloy siya. Nahirap pag nawala na yung pag-ibig. Ako natutuwa po ako ng ganito pag na-invite ako sa ibang church. Last week, invited din sa ibang church. Kasi tinitingnan ko, mahal ko pa rin mag-preach. Gusto ko pa rin, kasi iba naman na. Gandang mates din, ano? Mahal ko pa rin magbigay sa mission. Kasi nakakalimutan na natin. Mahal ko pa rin yung pastor ko. Baka job na mahal mo. O baka mundo na mahal mo. Kaya nga sabi ni Cristo, love is still me more than. Pag may in-offer sa iyo ang mundo, bibitawan mo ba yung... Alam niyo, buhay Kristiyano kasi hindi mo pwedeng mayakap. Pag dalawang hawak mo. Amen? Hindi pwede, mahal ko ang Diyos, tapos mahal ko yung mundo. Hindi pwede. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko yung pamilya nito. Mahal ko ang Diyos, pero mas mahal ko yung pamilya ko. Hindi pwede. Dapat mauna ang Diyos. Amen? Amen. Hindi ba, mahal ko yung trabaho ko, mahal ko ang Panginoon. Alam mo, parang mayakap mo ang Panginoon. Kailangan, dalawang kamay. At dahil mahal naman tayo ng Panginoon, daming blessing. Pero kung may turning point sa buhay niyo, huwag niyo na hintayin na talagang, di ba, nakaroon na kayo. Nasa hospital na kayo, dami ng problema, saka mahal ko, dapat pala mahalin ko ng Panginoon. Alam mo yung in the end, malapit na dumating ang Panginoon. Alam niyo ba, last chance na natin ito para maglibot sa Kanya. Last chance na ito. Wala nang tayo mag-rapture na eh, lapit na eh. Nandiyan na sa isla mo. This is our last. Ito na talaga yung uling paglilibot natin. Kung sasayangin natin, tayo. Kung ibang mamahalin natin, sayang yung blessing. Buti rin lang may faithful pa rin, papasok naman pa rin ang Panginoon. To sing the game, sabi ni Jesus, love, focus on loving Jesus Christ. Pangalawang, focus on serving others. Pangatlo, focus on being focused. Huwag natin isipin, ay, next week parang absent ako. Next year siguro wala na ako sa church. Huwag mong isipin na ganun ba? Next year, dito pa rin ako. Amen. Dadala pa rin ako ng kanluwa. Next Sunday, magbibigay pa rin ako ng offering. Next week, aawin pa rin ako sa Panginoon. Amen? It might be your last chance. You must always look up to the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi sa tao. Kasi ang pag-ibig niya, hindi nang magmamahalin sa buhay po natin. Kaya kung pero pagkakataon paglingkod po tayo ng pagmamahalin. Bilhin natin yan sa Panginoon. May pag-iwasan. Dahil tayong lahat tayo mag-iwas sa isang panalangin at give or sa Panginoon ng umaga na ito. Tayo manalangin namin Diyos sa dakila. Kami po yung magpapasalamat Lord sa pagkakataon to open your word. To open our hearts. Salamat Panginoon dahil patuloy bigyan kami ng uhaw Panginoon. Makita sa amin mga buhay o Lord kung talagang mahal pa namin kayo Panginoon. Minsan dumadating yung point, Lord, superficial na lang, yung panlabas na pinapakita lang namin, sinasabi namin, pero deep inside, hindi talaga namin kayo mahal Panginoon. May ibang bagay na Lord na nauuna, naiisip. Kaya unti-unti Lord, nawawala yung pagkapit namin sa inyo by faith, Lord. Pero salamat Lord sa example ni Pablo o Pedro, Panginoon. Na like the challenge of Jesus Christ, papatunayan po namin ito ang pag-ibig sa inyo, Lord. Hindi lamang sa salita, kundi sa action namin, Panginoon. May we take this personal, Lord, na personal na tanong niyo sa amin. Lovers thou me more than this. Salamat, Panginoon, dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong biyaya,
binibigyan niya kami ng pagkakataon, the great opportunity, privilege to love you, to love the ministry, and to stay focused, Panginoon, sa purpose sa aming mga buhay, Panginoon. I pray, Lord, hindi po kami madala ng aming kaaway, ng mundo, yung pleasure ng mundo, o yung kasiyahan, O Lord, ng mga di mananampalataya. Makita namin, Panginoon, na dahil sa inyong pag-ibig, sa inyong pagmamahal, sa inyong biyaya kami nagpapatuloy, Lord. Ngayon din, Lord, we will commit to Lord the lives para lamang sa inyo. Wala kaming pwedeng maibigay sa inyo ng ganyan ng pag-ibig. Hindi namin matatapatan, Lord, ang inaalay, Lord, ng sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, Lord. But Lord, give us a chance, Panginoon, to love you, to embrace you fully sa aming mga buhay, and to be committed bilang inyong mga anak. Pagtagumpayin niyo kami, Panginoon, at sa aming pananampalataya, at patuloy, Lord, na ibukin, Lord, na maglingkod sa inyo hanggang sa inyong pagbabalik mo. This we pray. Only in Jesus' name. Amen. So,